Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po ako para ipresenta ang aming gagawin na programa na may pamagat ng panukalang proyekto para sa paglalagay ng basurahan sa bawat kalye. Narito ang mga opisyales ang handang tumulong upang maisagawa at patagumpayan ang proyekto na ito. Ako si David Cornelio. Ang posisyon ko ay punong opisyal ng pagpapatakbo, na kung saan ako ang magpaplano kung ano ang dapat gawin at kung ano ang mga gamit na kailanganin upang magawa ang proyekto na ito. Sumunod naman ang direktor ng paglikha, si David Orbeta. Siya ang mamamahala ng pagkalat ng kaalaman tungkol sa aming proyekto gamit ang iba't ibang social media platform. Sumunod naman si Josh Guse at tagapamahala ng logistic. Siya ang mamamahala at pagbabantay o magmamonitor sa mga gawain. Siya rin ang magsasabi kung tama o mali bang ginagawa ng bawat miyembro. At ang huli ay tagapamahala ng salapi, si Jerome Maria. Siya ang mamamahala sa mga budget at pera na kailangan sa aming proyekto. Siya rin ang magsasabi sa mga miyembro na kung ano ang mga gamit na kailangan at kulang. Saklaw ng petsa. Ang proyektong aming itinataguyod ay magsisimula sa Enero 6. Kami ay mag-uumpisa maglagay ng mga basurahan simula 1:00 ng hapon hanggang 4:00 ng hapon. Ito ay magpapatuloy hanggang Disyembre 6 sa Barangay Plainview, Mandaluyong City. Ang petsa na ito ay sinaayos, hindi kasama rito ang holidays, bilang ng araw o working days ng mga voluntaryo. Narito ang schedule ng implementasyon. Makikita rito ang mga aktibidad na ating gagawin, kung kailan ito magsisimula at matapos. Makikita rin dito kung sino ang may toka sa gawain na iyon. Ang rasyonal ng proyekto na ito ay magkaroon ng bawat individual ng tamang asal sa pagtatapon ng kalat. Ito rin ay magtuturo sa bawat individual na ang pagiging malinis ay mayroong malaking epekto sa komunidad. Sa pagturo ng tamang asal at pagtatapon ng mga basura sa basurahan. May papahayag nito at kung paano natin mapapanatiling malinis ang komunidad sa paggamit o pagtapon ng ating kalat sa tamang basurahan tulad ng mga recyclable, biodegradable at non-biodegradable na basurahan. Ito rin ay isang paraan upang hikayatin ang ibang komunidad sa pagiging malinis sa kapaligiran. Sa panahon ngayon, isa sa mga problema ng ating bansa ay ang mga kalat o basurahan na makikita mo sa daan. Kung ngayon ang ating bansa ay nahihirapang umasenso dahil sa pag-iisip at kilos ng ibang Pilipino. Ang hindi pagtapon ng kalat sa tamang basurahan ay nagbibigay ng kahinatnan na hindi maganda tulad ng pagbaha, baradong mga kanal, at mabahong kapaligiran. Isa ring pangunahing sali kung bakit ang daming maruruming lugar sa Pilipinas ay dahil sa mga taong hindi marunong maglinis o magtapon ng kani-kanilang kalat. Dahil sa problemang ito, ang mga kalat na natatambak ay nagiging sanhing virus o sakit na nakuha ng bawat tao. Ang susunod naman na ating tatalakayin ay ang layunin ng proyekto. Ang layunin ng proyekto magkaroon ng mas malinis at kaaya-ayang kalsada para sa lahat ng mamamayan ng mga bisita. Mapigilan ang labis sa pagtatapon ng basura sa mga pampublikong lugar na maaaring makaapekto sa kalusugan at kalikasan. Magkaroon ng kamalayan at edukasyon tungkol sa tamang pamamahala ng basura sa ating barangay o lungsod. Tagapagtaguyod ng kultura ng ating pagiging responsable mamamayan pagdating sa waste management. Makapagdulot ng trabaho o oportunidad sa pamamahala at pagme-maintain ng ating mga basurahan na nilalagay sa mga kalye. Kamit ang layunin magkaroon ng malinis na kapaligiran para sa kasalukuyang henerasyon at sa susunod pa. Narito naman ang alokasyon at budget. May kita rito ang ating makakailanganin, kung ano ang halaga nito at ilang piraso ang kakailanganin na item. May kita rin dito ang kabuuang halaga kung magkaano ang ating mga gastos sa materyales. Tala. Ang budget na nakatala ay maaaring magbago depende sa organisasyon sa mga susunod na buwan. Ang budget na ito ay magagamit upang maisatupad at matagumpayan ang proyekto na ating gagawin. Target ng benepisyaryo. Ang programa na ito ay para mabawasan ang kalat sa mga daan, mga taong nagtatapon na lamang kung saan-saan. Ang nakikita kong kadahilanan ng mga sambayanan ay wala masyadong nakikitang basura sa mga nadadaanan nito. Sa
Sa pagsasagawa ng proyekto na ito ay hinati sa dalawang grupo upang mapagtulungan ang 18 na daanan upang mapabilis ang pagtrabaho at inaasahang may pagbabago na magaganap sa barangay na ito. Mga opisyalis ng barangay, mahalagang mga opisyalis ng barangay upang maging aktibo ang proyekto upang matagumpayan ang proyekto na ito. Kailangan sila sa mismong programa upang masagawa at mapakita sa mga lokal na mamamayan ang pagkakaisa. Ang kanilang presensya ay magpapaktibo sa mga individual na may proyektong na ang proyektong ito ay may dedikasyon upang may sagawa at makita ang pagbabago sa Barangay Plainview, Mandaluyong City. Sa pagkakaisa ay ating mapapakita ang ating dedikasyon ng matagumpayan ng proyektong ito. Mga lokal na mamamayan, ang mga inaasahang dadalo sa programang ito ay ang mga may edad na 15 pataas, kabilang na rito ang mga kabataan at adulto na mga nakatira sa Barangay Plainview. Sa mga individual na ito, ang kabilang na rito ang mga kabataan at adulto na mga nakatira sa Barangay Plainview. Sa mga individual na ito, magsisimula ang pagbabago. Sila ay may iba't ibang pamilya, kaibigan, sa iba't ibang lugar. Dito magsisimula ang pagpapalaganap ng ating proyekto na isasagawa sa ating Barangay Plainview. Inaasahan ng mga kapag-ayos na ang iba't ibang barangay ay may kaya sa proyekto na ito upang hindi lang sa atin makita ang kalinisan, pati na rin sa ibang lugar. At ang huli ay kapakinabangang dulot. Ang kahalagahan at dulot ng proyekto na ito ay magbibigay sa atin ng pagbabago. Kung may isasatupad ang proyekto na ito, may engganyo rin ng ibang tao upang maisagawa ang ganitong proyekto. Hindi lamang sa atin ang pagbabago upang sa buong Pilipinas na rin. Malaki ang pakinabang at may aambag ng proyekto na ito sa komunidad upang mabawasan ang pagbaha, pagtapon sa gilid-gilid at mapaganda palalo ang ating lugar. Ayun lamang po, maraming salamat po sa pakikinig.